mainit na balita ngayong tanghali. 11 senatorial aspirant ng Makabayan Bloc naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Alice Guo muling tatakbo bilang mayor ng Bamban, Tarlac ayon sa kanyang abogado. Pride Henry Teves muling tatakbo bilang gobernador ng Negros Oriental sa 2025 midterm elections. Dating Senador Juan Ponce Enrile, Jessica Reyes at Janet Lim Napoles pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa plunder case kaugnay ng pork barrel scam. Suspended Cebu City Mayor Michael Rama, guilty ng nepotismo ayon sa Office of the Ombudsman. Alkalde iginiit na tuloy ang kanyang laban. At naitalang inflation rate noong September 2024 bumagal sa 1.9% ayon sa Philippine Statistics Authority. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 4, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naghain na ngayong araw ng Certificate of Candidacy o COC ang mga senatorial aspirant ng Makabayan Bloc. Na 11 ang nasa line-up ng Makabayan Bloc na pinakamarami kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Mula pa rin sa Manila Hotel, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest dyan sa filing ng COC? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong paghahain ng Certificates of Candidacy o COC, partikular ng mga national candidates dito sa Manila Hotel. At batay sa datos, Ella, sa ngayon ay nasa 13 na ang nakapaghain ng kandidatura para sa pagkasenador, samantala yung party list, Ella, ay mukhang isa pa lang yung ating nakikita kanina, yun yung Gabriela party list. Sa ika-4 na araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa May 12, 2025 midterm elections, una naghain ng kandidatura ang mga aspirants para senador ng Makabayan Bloc. 11 ang mga nasa senatorial line-up ng grupo. Ela, kabilang narito si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List, Teddy Casino ng Bayan, Modi Floranda ng Piston, Lisa Masa ng Gabriela, Mimi Doringo mula sa Kadamay, Ronel Arambulon ng Pamalakaya, Jerome Adonis ng Kilusang Mayo Uno o KMU, Amira Lindasan ng Sandugo Movement of Moro and Indigenous Peoples, Danilo Ramos at Jocelyn Andamo. Kabilang sa isusulong anya ng mga ito, Ella, ay kapag naluklok nga sila sa Senado ay yung wakasan ang kontraktualisasyon pagsulong sa karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Representative Franz Castro ay tututulan nila na magkakaroon ng confidential funds ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Samantala si Representative Brosas naman ay sisikapin umano na magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng Korte Suprema na binibigyan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA ang mga heinous crimes offender tulad ng rape at murder. Paliwanag ni Brosas, ang mga mabibigat na krimen ay hindi dapat pagkalooban ng GCTA ang mga may kagagawa nito. Bukod dito, isusulong din umano ng kanilang grupo ang mga panukalang batas para sa mga mahihirap tulad ng mangingisda, magsasaka at pagtugon sa kapakanan ng health workers. Ella, batay nga sa kasaysayan ng paghahain ng kandidatura ng Makabayan Bloc, ito na yung pinakamaraming senatorial slate na kanila ngayong naghain ng COC. Sa mga nakaraan kasi, gaya ng 2022 national local elections, kung di tayo nagkakamali ay 2 lamang ang kanilang kandidato at walang pinalad sa kanilang manalo. So sa ngayon, Ella, ang kanilang target ay mayroon ng mailuklok mula sa Makabayan Bloc na kanilang miyembro. Yan muna ang ating balita. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Dante Amento. Umatras na ang isa sa tatlong local partners ng technology provider na Miru mula sa joint venture para sa 2025 midterm elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa Commission on Elections, ito ang St. Timothy Construction Corporation. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pag-atras ng kumpanya ay bunsod ng issue sa conflict of interest. Nakarating sa COMELEC ang impormasyon na ang mga may-ari ng kumpanya ay gustong tumakbo sa paparating na halalan. Dagdag pa ni Chairman Garcia, nagbigay sila ng dalawang kondisyon sa kumpanya. Una ay ang umatras ito sa joint venture. Pero kung ayaw naman itong iurong ang kandidatura, ay ididiskwalipika o pipigilan nilang makatakbo ang mga may-ari nito. Ang hakbang na ito ng COMELEC ay para mapanatili ang integridad at kredibilidad ng paparating na halalan. Ilang araw na ang nakalilipas na nakarating sa kaalaman ng Commission on Elections ang impormasyon na maaari yung sinasabing may-ari ng kumpanya na St. Timothy ay maaaring tumakbo sa halalan, sa lokal at sa nasyonal. At dahil dyan, kinonvey ng Commission and Bank ang sentimiento niya sa kanila, sa Miru at ang kanilang mga partners sa sinasabi natin na we will not allow that the integrity of our election will be questioned. Samantala, naipadala na sa Law Department ng COMELEC ang withdrawal ng St. Timothy Construction Corporation sa pagiging local technology partner ng Miru. Nakapaghain na ng Certificate of Candidacy o COC para sa re-election si Manila Mayor Honey Lacuna Pangan. May mensahe naman si dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa incumbent Manila Mayor. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Ito ang sigaw ni Manila Mayor Honey Lacuna Pangan kasama ang mga taga-suporta na nagtipon-tipon sa kartilya ng Katipunan malapit sa Manila City Hall bago maghain ang kanyang Certificate of Candidacy o COC para sa re-election araw ng Huwebes, October 3. Nang magbigay ng kanyang maikling talumpati, tila may pinasasaringan din si Mayor Lacuna. Sa lahat ng hindi nagtaksil! Maraming salamat po sa inyo! Mananalo po tayo! Idagad nyo lang sa bato! Hindi kami matitinag! At hindi natin kayo iiwan! Tinanong ang mayora kung sino ang tinutukoy nitong taksil. Subalit anya, inuulit niya lang ang sentimiento ng kanyang mga taga-suporta. Matatanda ang ipinahayag ng mayora na betrayed o nadaya ang nararamdaman niya kaugnay sa plano umanong muling pagtakbo sa 2025 elections ni dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Noong Agosto pa umano ang huli nitong pakikipag-usap kay Domagoso. Sa isa namang panayam, tumanggi na si Domagosong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ng mayora at mga taga-suporta nito. Gayunman, meron itong maikling mensahe. Peace be with you. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sir, confident kayo na you will be back as your mayor? I'll see you soon. Sa kabila nito, ayon kay Domagoso, maganda pa rin naman umano ang ugnayan niya kay Lacuna. Araw ng Huwebes nang samahan ni Domagoso sa paghahain ng COC para sa re-election si Manila 1st District Representative Ernix Dionisio sa COMELEC NCR office sa San Juan City. Inaasahan namang sa huling araw ng COC filing sa October 8, maghahain ng kanyang kandidatura si Domagoso at posibleng makatambal nitong tatakbo bilang vice-alkalde si Chi Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinakilala na ni dating Vice President Leni Robredo ang Team Naga 2025. Sa kanyang ex-post, makikita ang isang larawan na binubuo ng mga makakasama ni Robredo sa kanyang pagkandidato bilang susunod na mayor ng Naga City.
Ayon sa dating tagapagsalita ng Vice Presidente, inaasahang bukas ay maghahain ng kanyang COC, si Robredo, sa Naga. Bagaman ito na ang ika-4 na araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections, nananatiling bakante o wala pa ring naghahain ang COC para sa posisyon ng pagka-alkalde at vice-alkalde sa Davao. Samantala, humabol ngayong linggo sa pagpa-file ng kandidatura ang ilang konsehal at kongresista sa COMELEC Davao Office. Mula pa rin sa Davao City, makibalita tayo kay Marisol Montaño live. Marisol, wala pa rin bang balita sa pamilya Duterte kung maghahain sila ng kanilang COC? Yes, Ella, patuloy pa rin tayong nag-aabang dito sa COMELEC office kung kailan maghahain ng Certificate of Candidacy ang pamilya Duterte. Nauna ngang sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa media noong Miyerkules matapos maghain ang kanyang anak na si Rodrigo Duterte II bilang representante sa 1st District ng Davao City ay magkakaroon pa aniya sila ng pag-uusap o meeting silang pamilya Duterte. Pero hanggang ngayon wala pa tayong impormasyon kung ano-ano nga ba ang tatakbuhan nila. Ella, may mga ilang humabol din sa paghahain ng Certificate of Candidacy dito sa tanggapan ng Commission on Election dito sa Davao. Isa na nga riyan ang isang kaalyado ng mga Duterte. Halos alas 5 na ng hapon kahapon, October 3, nang dumating ang incumbent representative ng District 3 na si Congressman Ungab Isidro upang magpasa ng kanyang kandidatura. Ang naturang mambabatas ay tatakbo sa ilalim ng hukbong sa Tawong Lungsod bilang congressman pa rin ng 3rd District. This is my last term in my second round. So actually 6 term na nako. So I have served Congress for 5 terms already. So kung palaron man, budaog ta, this will be my 6th term. A total of 18 years in Congress. Medyo dugay-dugay na yun. Bagamat nasa ilalim siya ng political organization ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala aniya siyang impormasyon kung kailan at ano ang posisyon na tatakbuhan ng mga Duterte. Naghulat ako sa final decision. So I think you've read in the news na, no? So it's either the father or the son. And I will support whoever is the final candidate o bukpong sa Tawong Lungsod. Ngayong umaga naman ay isang aspirant bilang pagkakonsehal din ang humabol na mag-file ng kanyang COC dito sa COMELEC office. Ito ay si Nilo Abiliera Jr., 50 anyos, na tatakbong sa councilor ng District 1. Mula nang magsimula noong October 1 ang Certificate of Candidacy o COC filing hanggang ngayong araw, wala pa rin naghahain ng COC para sa posisyon ng pagka-alkalde at vice-alkalde. Ella, yan ang patuloy nating susubaybayan dito sa COMELEC office ng Davao. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Marisol Montaño. Kinumpirma ng abogado ni dismissed Mayor Alice Guo na muli itong tatakbo sa pagka-alkalde ng Bamban, Tarlac sa darating na 2025 elections. Ayon kay Attorney Stephen David, isusumite ni Guo ang kanyang Certificate of Candidacy sa susunod na linggo. Sir, kailan mag-file na si OCC Alice? Kailan sir mag-file? Next week. Next week? Yeah, sige. Batay sa panuntunan ng Commission on Elections, hanggang October 8 ang paghahain ng kandidatura ng mga nais tumakbo sa susunod na halalan at maaari namang i-file ang COC sa pamamagitan ng abogado o representante. Una na ring sinabi ng COMELEC na tatanggapin nila ang COC ni Guo sakaling muli itong tumakbo, gayunman maaari itong makansela kung may maghahain ng petisyon laban dito. Matatandaan dinismiss ng Office of the Ombudsman si Guo bilang mayor kaugnay ng issue sa illegal Philippine offshore gaming operator sa Pogo Hub sa Bamban. Inaakusahan rin si Guo ng pagsisinungaling sa kanyang COC noong 2022 elections matapos lumabas sa fingerprint analysis na siya at ang Chinese national na si Guo Huaping ay iisang tao lamang.
Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy sa Dumaguete City si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Si Pride Henry na kapatid ng napatalsik na si dating Congressman Arnolfo Teves ay muling tatakbo bilang gobernador ng probinsya. Mula naman sa Dumaguete City ang detalye, alamin natin kay Lalaine Moreno live. Lalaine, bakit muling bumalik sa politika itong si Pride Henry Teves? Ayon kay dating Governor Pride Henry Teves ay ipagpatuloy ang mga nasimulan niyang mga programa noong siya ay gobernador ng Negros Oriental noong 2022. Pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating sa provincial office ng COMELEC Negros Oriental sa Dumaguete City si dating Governor Pride Henry Teves. Kasama niya ang kanyang abogado at ilang kapartido tulad ni Dumaguete City Mayor Felipe Rimulyo para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa ilalim ng Liberal Party. Pero nagkaroon ng kaunting problema sa kanyang COC dahil sinama niya ang kanyang middle name sa COC na hindi naman naaayon sa COMELEC guidelines. Agad din namang naresolba ang issue at naihain ang kanyang COC matapos na mapalitan. Ayon kay Teves, muli siyang tatakbo sa pagkagobernador upang tapusin ang mga nasimulang programa noong siya ang naupo sa pwesto noong 2022. Matatandaang naalis siya sa posisyon ilang buwan lamang matapos ang kanyang proklamasyon kasunod ng desisyon noon ng COMELEC na ilipat sa katunggalin niyang si dating Governor Roel Digamo ang botong nakuha ng isang nuisance candidate na kapangalan ni Digamo. Ayon kay Teves, ang mga plataforma na kanyang tututukan ay healthcare, infrastruktura at agrikultura. Si Pride Henry ay kapatid ni dating Congressman Arnolfo "Arnie" Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay former Governor Digamo noong 2023. Nang tanungin kung kamusta ang relasyon niya sa mga Digamo, sinabi ni Teves na civil umano pero wala siyang komunikasyon kay Mayor Janice Digamo. Sinabi rin niya na apektado siya sa kinakaharap nilang problema ngayon, lalo na ang may kinalaman sa kanyang kapatid na si Arnie. May komunikasyon naman sila ni ex-Congressman Arnie na ngayon ay nasa Timor-Leste. Tiniyak rin nitong handa siyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon naman sa COMELEC, automatic na ituturing na election watchlist area ang Negros Oriental dahil may history ito ng karahasan o isinailalim sa COMELEC control. Isa sa criteria nila na posibleng i-rekomenda sa COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental kung may presensya ng mga private armed group na konektado sa mga politiko. Samantala, ilan pa sa mga asahan natin na maghahain ng kanilang COC sa mga susunod na araw, itong si Pamplona Mayor Janice Digamo at si current Governor Chaco Sagarbarria. Yan mga ating balita mula rito sa Dumaguete City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Hinikayat ng liderato ng Kamara ang publiko na tumulong sa pagbabantay upang maiwasang magkaroong muli ng isang alis-guo sa gobyerno sa gitna ng paghahain ng kandidatura ng mga tatakbong opisyal ng gobyerno sa 2025 national and local elections. Sa ngayon ay nananatiling sentro ng kontrobersiya ang question national na sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang apela ng liderato ng Kamara sa ating mga kababayan para maiwasan na magkaroon muli ng alis-guo sa mga opisyal ng pamahalaan? Ella, mahalaga ang bahaging ginagampanan ng 67 million Filipino voters sa pagpili ng mga kandidatong iluluklok sa pwesto sa isasagawang halalan sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, dapat maging mapapantay at alerto ang publiko para maiwasang magkaroong muli ng isang alis-go sa gobyerno. Sa gitna nga ito ng isinasagawang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa 2025 national and local elections. Patong-patong na kaso ngayon ang isinampa laban sa dismissed Bamban Mayor na si Alice Go dahil sa kaugnayan nito sa operasyon ng illegal na Pogos. Kune-question din ang totoong pagkatao at nationality nito. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, crucial din yung gampanin ng Commission on Elections sa pagtanggap ng candidacy applications.
Umapila rin ang liderato ng Kamara sa komisyon sa ilalim ng pamuno ni COMELEC Chairperson George Garcia na bagaman ministerial ang pagproseso ng COCs, mahalaga pa rin tiyak na nababantayan yung integridad ng electoral process. Kailangan ding magamit ang available legal measures gaya ng disqualification petitions upang matugunan ang anumang isyong kakaharapin kaugnay nito. Dapat din anyang nirerepaso ang kwalifikasyon ng bawat aplikante para masigurong pasok sa legal requirements. Ngayong araw nga, inanunsyo ng abogado ni Alice Go na maghahain ito ng COC sa susunod na linggo. Kasalukuyang nakadetine si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory dahil sa qualified human trafficking charges. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs sa DFA na masusi nila minomonitor ang mga ulat tungkol sa di umano'y mga lihim na operasyon ng foreign spies sa Pilipinas. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nakikipagtulungan sila sa iba pang ahensya ng gobyerno upang imbestigahan ang isyong ito na mahalaga para sa pambansang seguridad. Inilabas ang pahayag ng DFA kasunod ng pagtalakay ng House panel ang alegasyon ng gambling tycoon na si Xie Zhejiang sa isang bahagi ng dokumentaryo ng Al Jazeera na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Guo Ping na pinaniniwala ang tunay na pangalan ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Itinatanggi ni Guo na kilala nito si Xie at sinabing hindi siya isang espiya. Samantala, ipinahayag ng National Security Council o NSC na mayroon silang mabisang counter-intelligence efforts laban sa mga dayuhang espiyang nag-ooperate sa bansa. Sinalakay ng mga otoridad ang isang hinihinalang illegal Philippine offshore gaming operators o POGO Hub sa kahabaan ng Macapagal Boulevard sa Pasay City noong Huwebes. Ayon kay Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, nag-ooperate bilang scam farm ang nasabing POGO Hub na nadiskubre malapit sa Senate Building. Inilunsad ang operasyon ng pinagsamang puwersa mula sa PAOC, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Bureau of Immigration at Department of Justice. Sinabi ni Casio na nadatnan sa lugar ang nasa 185 dayuhan kasama ang higit 70 Pilipino na hinihinala ang POGO workers. May na-recover din silang sari-saring cellular phones, computers at local at international SIM cards sa isinagawang operasyon. Patuloy nang iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng nasabing illegal POGO Hub. Isang selebrasyon ang inorganisa kahapon upang bigyang pagkilala ang mga kontribusyon ng mga guro sa ating bansa. Binigyang pugay sa nasabing pagdiriwang ang mga guro o ang mga makabagong bayani sa panahon ngayon. Narito ang report ni Jed Neresina. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dedikasyon at sakripisyo ng mga guro para sa ating bansa. Sa pagdiriwang ng National Teachers Month, tinawag na makabagong mga bayani ang mga guro dahil na rin sa kanilang sipag at tiyaga sa kanilang mga trabaho. I think I'm safe in saying that not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Binigyang pugay ng Pangulo ang di matatawarang serbisyo ng mga guro, hindi lang sa paaralan kundi maging sa mga bagay na lagpas na sa kanilang tungkulin. Yung ganyang klaseng teacher, with everyone who are gathered here today, you are proof that no matter what the challenges our education system faces, we will prevail. Malakas ang loob natin dahil alam natin nandyan ang ating mga teacher. It's because of your passion, your innovation, unwavering dedication that I hold the firm belief that despite odds, we will push forward. Sa kabila ng maraming hamon na kinahaharap ng mga guro sa bansa, tiniyak ng kasalukuyang administrasyon na sinisikap nila na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. So as we lay down the groundwork for a more resilient sector, I enjoin DepEd Secretary Sani Angara, along with our government agencies, to continue improving the quality of education, uphold the rights of our teachers, and adapt to the ever-evolving needs of our economic landscape.
Kaugnay nito, umaasa ang ating mga guro na hindi lang sana ito matapos sa mga salita, kundi ito ay tunay nilang mararamdamang na isa sa katuparan. Hiling nila na mas mapabuti at madagdagan pa ang benepisyong kanilang natatanggap. Anila malaking tulong din ito upang mas mapabuti ang kalidad ng pagtuturo. Sana po, hindi lang magiging pangako. May sa katuparan po ito at hihintayin po namin. Sobrang laking tulong sa amin to kasi lalong-lalo na hindi na kami po ay minsan lang na-increasehan. Sa tagal ng panahon ng paghihintay namin, ito po ay sa katuparan na rin ang increase na matagal nang hinihintay ng mga guro. At sana po, hindi lang dito magtatapos. Sana mayroon pang parating na mga allowances, mga incentives para sa mga guro kasi yung hirap, yung pagod namin ay hindi maibabayaran ng increase lang. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bibisita sa Pilipinas si South Korean President Yoon Suk Yeol mula October 6 hanggang 7 para sa isang bilateral meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ang unang stand-alone bilateral visit ng isang Pangulo ng Republika ng Korea sa bansa mula 2011. Tatalakayin ng dalawang Pangulo ang mga usaping may kinalaman sa political coordination, seguridad, depensa, ekonomiya at relasyon ng mga manggagawa. Sasabay ang pagbisita sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea na magbibigay diin sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Personal na binisita ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang probinsya ng Batanes na lubang naapektuhan ng bagyong Julian. Pinangunahan ng Pangulo ang pagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng food packs, 3,000 pesos sa ilalim ng ayuda para sa Kapos ang Kita program at 10,000 pesos sa kada pamilya para sa kanilang pangangailangan sa ilalim ng mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nangako naman si PBBM na magbibigay ng 25 million pesos mula sa kanyang tanggapan para tulungan ang mga nasalanta ng Super Typhoon. Ang susunod na kailangan namin gawin ay yung pagkatapos nito, yung sa pag-rebuilding. Dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talaga lalo na yung mga kahoy, yung mga talaga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Nakatakdang umalis sa susunod na linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Lao People's Democratic Republic upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Summit 2024. Ang detalye alamin natin kay Nel Maribuho, live. Nel, ano-ano ang mga inaasahang tatalakayin sa ASEAN Leaders Summit sa Lao? Yes, Ella, ang mga usapin sa riyon, kabilang na ang geopolitical issues ang tatalakayin sa Association of Southeast Asian Nations Summit na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lao People's Democratic Republic mula October 8 hanggang 11. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, plataforma ang ASEAN Summit para talakayin ang policy directions ng regional bloc. Kabilang sa mga tatalakayin ni PBBM sa ASEAN ang ukol sa pang-ekonomiya at seguridad sa West Philippine Sea. Philippines will continue to uphold and promote Philippine interests in ASEAN. He will highlight our advocacies in connectivity and resilience, especially in strengthening the digital economy, supporting MSMEs, the promotion of renewable energy development, and addressing the impacts of climate change, among others. Furthermore, the President will continue to defend the Philippine sovereignty and sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law. Bukod sa ASEAN Leaders Summit, haharap rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Lao. Dagdag pa ang ilang bilateral meeting na dadaluhan ng Pangulo kasama ang ilang leader ng bansa sa sidelines ng ASEAN. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Malaki ang ibinaba ng naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Setyembre ngayong taon.
Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, bumagal sa 1.9% ang inflation rate sa bansa Setyembre ngayong taon na mas mababa kumpara sa 3.3% na record noong Agosto. Ayon sa PSA, ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation noong nakaraang buwan ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Ang inflation ay ang pagbabago sa presyo ng produkto at serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na linggo. Base sa estimates ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, nasa 50 sentimos hanggang 70 sentimos ang mababawa sa kada litro ng gasolina. Tataas naman ng 40 to 70 centavos ang kada litro ng diesel habang 15 hanggang 35 sentimos ang madaragdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran ang dahilan ng inaasahang pagtaas ng presyo ng diesel at kerosene, habang ang inaasahang rollback naman ay bunsod ng napipintong balance of weak global demand growth at positive supply output. Tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project ng Department of Transportation, kung saan naidugtong na ang linya ng Malolos, Bulacan sa istasyon ng PNR sa Tutuban sa Maynila. Dahil dito, inaasahan pa na mas magiging maalwan at malayo na ang maaabot ng biyahe ng nasabing linya ng tren. Mula sa Baliwag, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ba ang magiging kagandahan ngayong konektado na ang Malolos, Bulacan sa istasyon ng PNR sa Tutuban? Ang kagandahan nito, tuloy-tuloy ang magiging proyekto at itong ginagawa nga na project ng PNR, ng DOTR, ay makakapagpatuloy na sila sa mga construction na ginagawa nila dun sa railway. Isinagawa ngayong araw ang seremonyal na pagdurugtong ng Valenzuela at Bukawi segment ng North-South Commuter Railway o NCR sa barangay Taal, Bukawi, Bulacan. Dinaluan ito ni DOTR Secretary Jaime Bautista, mga opisyal ng Japan at lokal na pamahalaan ng Bulacan. Napaka-importante dahil magkukonect na yung dalawang contract packages, no? Contract package 01 and 02, magdudugtong na sila, no? Ibig sabihin ay talagang tuloy-tuloy yung construction natin, no? Para matapos tayo and makapag-operate by 2028. Plano naman ng DOTR sa taong 2027 ay mag-operate na ang Clark to Valenzuela Railway at ang konstruksyon to North and South Commuter Railway Project sa Calamba ay target na tapusin sa taong 2030. Samantala, ang kabuuan ng nasabing proyekto ay umaabot ng 800 billion pesos. Siguro itong Clark to Valenzuela, no? We are expecting na mag-operate tayo by end of 2027 or early 2028, no? And then yung construction from Valenzuela to Calamba, siguro it will take another 2 years. Itong buong project na to from Calamba to Clark ay almost 800 billion pesos, more than 800 billion. Samantala, ang North and South Commuter Railway System mula Calamba to Clark ay may 147 km. Railway project connecting Region 3 sa NCR at maging sa Region 4A. Matapos ang programa ay samantala kanina ngayon matapos ang programa ay pinuntahan naman ng ang subway fabrication yard na ginagawang underground railway sa Metro Manila Subway Project o MMSP. Makatutulong ito para masolusyonan ang traffic congestion. Sa subway naman, it's a 17-kilometer underground railway, no? Tuloy-tuloy din ang ating trabaho doon. And hopefully magkaroon tayo ng partial operations by
2028, partial operation. Ito naman ay aabutin ng almost 480 billion. Ella, dito nga tayo sa Subway Fabrication Yard dito sa facility dito sa Baliwag, Bulacan, kung saan nga ay dito nga ginagawa yung iba't ibang mga tunnel at magagamit doon sa underground subway sa Metro Manila. At yamunting latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Hindi pa agad mararamdaman sakaling magkaroon man ng pagtaas sa singil ng foreign digital services matapos nagdaan ang batas na nagpapataw ng buwis sa kanilang online services. Ayon naman sa ilang subscriber, dapat makatarungan naman kung magtataas ng subscription fee ang mga apektadong kumpanya. Narito ang report ni Bernard Dadias. Sa susunod na taon pa maipatutupad ang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para singilin ng 12% na value-added tax ang mga dayuhang digital service providers. Ayon kay Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner, Attorney Romeo Lumagi Jr., bubuin pa ang implementing rules and regulations nito at may 4 na buwan pang palugit para makakumply ang mga saklaw na kumpanya. Binibigyan pa tayo ng 120 days after ng promulgation ng implementing rules para makapag-comply yung mga digital service providers. Okay, so next year pa po. Exempted naman ang mga educational ang alok na serbisyo gaya ng mga online courses at webinar, pero dapat recognize sila ng DepEd, CHED at TESDA. Hindi rin kasama sa mga papatawan ng VAT ang mga digital services ng mga dayuhang bangko at iba pang financial institutions. Paglilinaw ni Lumagi, hindi ito bagong buwis kundi binibigyan lang ng kapangyarihan ang BIR na masingil din ang mga dayuhang kumpanya gaya ng sinisingil sa mga digital service providers sa bansa. Sa ibang bansa, nagbabayad na sila ng buwis. So dito, huli na nga tayo sa kung tutuusin. Ayon pa sa BIR official, walang garantiya na hindi magtataas ng singil ang mga dayuhang digital service providers. Pero magtataas man anya ay hindi ito aabot ng 12% ng kasalukuyang sinisingil sa mga consumer. Para sa ilang kabataang subscriber at suki ng online at digital services, dapat makatarungan naman kung magtataas ng singil ang mga dayuhang kumpanya. Kung sobrang taas po at di na makatarunan, baka hindi po. Pero pag sakto lang naman po yung tinaas, okay lang po. Sana hindi na mataasan. Siyempre, magtataasan na rin yung mga bilihin, dagdag expenses na rin kung sakali. If reasonable naman po yung i-add nila na price or yung ipapatong nila, go pa din po. Pero if hindi na po reasonable, siguro po hindi na kasi there are so much more or marami pang ibang things na worth it pagkagastusan kaysa dito sa mga online services na to. Mahigit 100 billion pesos na buwis ang target makolekta ng BIR sa mga dayuhang digital service providers sa loob ng 5 taon. Bahagi ng masisingil na buwis ay gagamitin umano sa pagpapaunlad ng online services. Bernard Dadias, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Guilty ng nepotismo at grave misconduct si suspended Cebu City Mayor Michael Rama ayon sa Office of the Ombudsman. Ito ay bunsod ng pagtatalaga ng 2 nitong brothers-in-law bilang casual employees sa Cebu City Hall. Batay sa desisyon ng Ombudsman, papatawan ng dismissal mula sa serbisyo si Rama at kanselasyon ng eligibility nito sa retirement benefits. Bukod dito, nahaharap din siya sa perpetual disqualification o hindi na ito maaaring umawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kahapon ay naghain pa ng kanyang COC si Rama para muling kumandidato sa pagka-mayor ng Cebu City. Samantala, sa kabila ng desisyon na ito ng Ombudsman, tuloy pa rin ang laban. Ang mensahe ni Rama sa mga taga-suporta nito. Nanawagan din ito ng pagkakaisa at iginiit ang pamumunong makabatay sa anyay paglilingkod at hindi pang sariling interes. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile
sa kasong plunder na nag-ugat sa pork barrel scam noong 2013. Batay sa ibinabang hatol ng Sandigan Bayan 3rd Division, nabigo ang prosekusyon na maglatag ng sapat na ebidensya upang patunayan ang akusasyon sa dating senador. Acquitted din sa kaso ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Isinampa ang kaso noong 2014 dahil sa umunay paglustay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Enrile na pinadaan sa mga pekeng non-government organizations o NGO na pagmamay-ari at kontrolado ni Napoles. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 3 na siyang mag-iimbestiga sa pagpaslang sa ABC President at driver nito sa Bulacan. Sa pahayag ni Pro 3 Director Police Brigadier General Red Maranan, inatasan nito ang binuong SITG na lutasin ang kaso ng pamamaslang sa lalong madaling panahon. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang detalye nitong nangyaring pamamaril sa Bulacan at ito ba ay may kaugnayan sa paparating na eleksyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi pa maituring na election-related ang naturang insidente dahil mayroong parameters ang COMELEC bago mapabilang ang isang insidente sa election-related incidents at kailangan pumasok daw ang insidente doon sa election period na magsisimula sa January 12. Sa ngayon, Ella, ipinag-utos na ni Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Red Maranan ang pagbuo ng Special Investigation Task Group o SITG natututok sa kaso ng pagpaslang kay Association of Barangay Captains o ABC President Ramilito Capistrano at driver nito. Ayon kay General Maranan, tinitingnan na nila ang lahat ng anggulo upang malaman ang motibo sa krimen at matukoy ang mga suspect sa pamamaslang. Nagpaabot na rin Ella ng pakikiramay si Maranan sa pamilya ng mga biktima at hinikayat ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa kaso. Hinundi na naman ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas ang marahas na pagpaslang kay Capistrano at nanawagan din sila sa mga otoridad na siguruhin ang mabilis na paghuli sa mga suspect upang mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa dalawang biktima. Kagabi nga, Ella, pinagbabaril ng ang mga biktima ng hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Cruz Nadigas dyan sa Malolo City, Bulacan, habang sakay ng isang sasakyan. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Isinasagawa ngayong araw sa Department of Justice ang preliminary hearing sa mga reklamong money laundering at qualified human trafficking na isinampa laban kay dismissed Mayor Alice Guo at iba pang personalidad. Mula sa Department of Justice sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, personal bang dumalo si Alice Guo dyan sa preliminary hearing? Ella, hindi dumating dito sa Department of Justice si dating Mayor Alice Guo. Batay sa impormasyong nakuha ng media, walang inilabas na court order para sa kanyang pagdalo sa preliminary hearing ngayong araw. Ayon sa abogado ni Guo na si Attorney Stephen David na siyang dumalo dito sa preliminary hearing, hindi nakarating ang order sa proper authority kaya inayos na daw nila ito para sa susunod na hearing ay makadalo na si Guo. Ang preliminary investigation sa DOJ ay kaugnay ng reklamong money laundering at qualified human trafficking laban sa kanyang kliyente. Kasama rin sa hearing si Cassandra Leong at 8 iba pang Chinese nationals na respondent din sa kaso. Samantalang si Sheila Guo ay sinasabing kapatid na umano ni Alice Guo ay nasa Bureau of Immigration para naman sa pagdinig sa kinakaharap niyang immigration deportation. Alas 9:30 ng umaga nakatakda ang pagdinig sa reklamong money laundering habang mamayang alas 2 ng hapon naman ang gagawin ang hearing sa qualified trafficking charges. Ang mga kasong ito ay isinampa ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Anti-Money Laundering Council laban kay Guo at 34 na iba pa na umano'y incorporator ng Pogo sa Tarlac na Valve Land Corp Incorporation.
Hongsheng Gaming Technology at Sunyuan Technology. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y kaugnayan ni Gosa at hinahinalang pondo na ginamit sa pagpapatayo ng Pogo na tinatayang aabot sa multi-bilyong piso ang halaga. Sa October 14, Ella, itinakda naman ang susunod na pagdinig sa mga kaso. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ipinahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na nais ng mga opisyal ng Timor-Leste na agad masolusyonan ang kaso ng dating kongresista ng Negros Oriental na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Kaugnay ito ng kanyang courtesy visit sa Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta. Sa isang press briefing kahapon, October 3, ibinahagi ng kalihim na tinalakay nila ng Pangulo ng Timor-Leste ang sitwasyon ni Teves kasama ng iba't ibang issue. Nilinaw ni Remulla na walang itinakdang timeline ang Timor-Leste para sa pagbabalik ng dating mambabata sa bansa na naaresto noong Marso batay sa red notice mula sa Interpol. Inaasahan ng mga opisyal na magpapatuloy ang legal na proseso para kay Teves na nahaharap sa mga kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Naging matagumpay ang pagsasagawa ng mass bloodletting ng Members Church of God International o MCGI dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Bukod sa MCGI, naging kaisa rin sa advokasiyang ito ang ilan pang mga ahensya ng gobyerno. Narito ang report ni Lizelle Nael. Kaya po mga dudunit ng dugo, pati po para makadurong sa kapwa, sa mga nangangailangan. Ang nakapag-udyok po sa akin dito, unang-una siyempre, adikain na ito sa amin ng mga ngaral na si Brother Eric sa MCGI na mag-share tayo sa ating kapwa. Experience ko po sa pag-donate ng dugo is maganda po siya sa katawan tsaka nakapagbibigay din po tayo ng tulong sa ating kapwa. Ilan lamang sina Randy Macaro at Alfredo Quibral Jr. na kapwa taga Camarines Norte at si Loreto Enriquez na taga Butuan sa libo-libong nagdodonate ng dugo tuwing magsasagawa ng mass bloodletting activity ang Members Church of God International o MCGI. Ito'y isinasagawa hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. Maging ang mga rescuers sa UNTV News and Rescue ay hindi nag-atubiling makibahagi sa gawaing ito upang kahit paano'y makadugtong sa buhay ng isang nangangailangan. Masaya po sa pakiramdam na nakapag-donate po ako ng dugo. Dahil po sinasabi naman po sa Biblia, yung pag-donate po ng dugo is pagbabagi po ng iba. Importante is para din sa ating kalusugan na maging maayos po yung circulation ng ating Naging kaisa rin sa blood donation activity na ito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng Philippine National Police o PNP. Yung PNP po naman po, very supportive naman po sa ganitong programa na MCGI po na bloodletting po at always naman po kaming nagpa-participate dito po and very helpful din naman po to sa community at ang PNP naman po hindi lang po ang gawain namin po ay mag-police the area po. Meron din po kami mga ibang ginagawa po katulad nito para makatulong din po sa ibang kababayan natin.
Palagi na rin nagiging katuwang ng MCGI ang Philippine Red Cross, Department of Health at iba pang organisasyon sa iba't ibang lugar sa mahalagang gampaning ito. Po in terms sa mga benepisyo na makukuha ng isang donor sa pagdodonate ng dugo, unang-una na po yung pagkakaroon ng improved na physical health. According po sa pag-aaral, ang palagian pong pagbibigay ng dugo ay nakakatulong para mapababa yung pagkakaroon ng cardiovascular diseases. Bukod pa po doon sa physical health na may bibigay nito sa tao, ang pinaka-benefits po talaga yung makakatulong po tayo, makakatulong si donor sa mga tao na nangangailangan ng dugo. Umabot sa halos 2,585 ang bilang ng mga nag-donate ng dugo sa buong Pilipinas. Nasa kabuuang 1,163 litro ng dugo ang nakolekta sa isinagawang mass bloodletting na ito. Dadalhin sa mga partners blood bank ang mga dugong na i-donate at isa sa ilalim muna ito sa mga screening upang matiyak na ang dugo ay ligtas na maisalin bago pa ipagkaloob sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa rin ay nagkaloob ng libreng serbisyo, gamot at iba pa ang Members Church of God International kahapon. Narito ang report ni Rosalie Cos. Habang nagsasaya, nabubusog! Libo-libong mga kababayan natin ang napagsilbihan sa isinagawang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI nitong Huwebes, October 3. May medical consultation, dental extraction, legal advice, haircut service, groceries, reading glasses, gamot, sari-saring masarap na handa at lechon. Lahat libre. Ito po ang ibig naming maipractice, makapagpatuloy na gumawa ng mabuti sa lahat. Sa buong mundo, sa iba't ibang bahagi ng daigdig, tayo po ay sabayang nagsasagawa ng paglingap sa ating mga kapwa-tao. Yan po ang pag-uugali na itinuturo sa loob ng Iglesia ng Diyos na ang sabi ni Santiago sa 2:1 ng kanyang sulat, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Kaya po, kayo po ay welcome sa atin pong ginagawa na Fiesta ng Diyos at sa atin pong Brethren Day. Ito po yung malaking tulong sa mga, una-una po sa mga walang kakayahan. Dito po, nakukuha ng libre. Ako po mismo, nakapila na ako doon, nakapacheck up na ako doon. Libre, walang bayad yun. Nabibigyan ako ng gamot. Masaya ako ngayon. Salamat sa Diyos. I have not seen like this since I came to Canada. People should continue doing it. God Almighty keep on helping this organization. God keep on helping you people for helping people. Hindi ko na-expect na ganito pa ka-overwhelmed talaga. Saka, siyempre, salamat din po kay God kasi ginamit niya kayong instrumento para po ma-conduct yung ganitong gathering. Marami pong matutulungan talaga. Ayon sa mga volunteer ng MCGI, masaya sila na nakapaglingkod sa kapwa kahit mapagod o mapuyat man dahil ito nila ay isang paraan ng kanilang pagpapasalamat sa Diyos. Nasisiyahan ako kasi nakakapagpakain tayo ng mga tao na less fortunate sa atin. At salamat sa Diyos at naibahagi natin sa kanila yung paggawa ng mabuti. Marami po akong gustong sabihin, pero basta po nakapaloob po doon yung masayang puso ko. Basta po ako'y nakakaganap. Yun po ang nag-udyok sa akin yung mga aral po na lagi nating naririnig sa kanya na maglingap tayo ng ating kapwa at lalo-lalo na po ang ating mga kapatid.
Talagang kaaliwan po ng puso na makita yung mga kapatid na nagtutulong-tulong, nagkakaisa sa paggawa po ng mabuti. Salamat po sa Diyos. Ang Grand Fiesta ng Diyos ay regular na selebrasyon ng MCGI tuwing ikatlong buwan ng taon. Rosalie Cors, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 11, versikulo 5 na nagsasabi, sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapupuotan ng kanyang kaluluwa. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!